Efeso chapter 1 hanggang verse 1 hanggang verse 12. Hanggang verse 14 pa. Basahin natin, ako nagbabasa. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, mahal kong mga pinabanal sa Efeso, mga nagtatapat na kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit, bago pa man niya likain ang mundo. Pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, nung una pa ay itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, nang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinaktang panahon at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipas sa ilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noon pang una, pinili niya kami para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsampalataya ninyo sa Kanya. Binigay niya ang banal na Espiritu na kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamayari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. So ang sinulatan ni Pablo rito ay mga mananampalatayang hindi Hebreo o hindi Hintil o hindi Hudyo. Sa halip, ang mga sinulatan niya ay mga Hintil o katulad natin, mga hindi kabilang sa Israel. Ang mga taga-Efeso kasi ay karamihan ay hindi Hudyo. Ang salitang Hudyo ay, ang ibig sabihin, kabilang sa bayan ng Juda o Israel. Pareho lang yun. Israel at Juda, pareho lang Hudyo. Ang Hebreo naman ay lumang tawag sa Israel o Hudyo rin. Ang Hebreo ang kanilang salita, ang Hudyo o Israelita ang kanilang lahi. Kaya pare-pareho lang yun. Pag sinabing Hebreo, Hudyo din yun. Pag sinabing Israelita, Hudyo rin yun. Iba-iba lang ang tawag sa iba-ibang panahon. So tayo naman ay mga Hintil. Ang salitang Hintil ay pangkalahatang tawag sa lahat ng hindi Hudyo. So kahit Amerikano, kahit na Romano o Grego, pag hindi ka Hudyo, basta ang tawag sa iyo ng mga Hudyo, ikaw ay Hintil. Nang ibig sabihin ng Hintil ay aso. Marumi. Ayo ay aso. Ayo ay walang bahagi sa pamilya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nila. Pagka Hudyo ka at sinabi mo ang isang tao ay Hintil, ibig sabihin marumi siya, parang hayop siya, parang aso siya. Yun ay pejorative term. Hindi siya maganda. Gentile. Hindi siya maganda. At yung salitang Hintil ay taguri ng mga Hudyo sa hindi nila kalahi. Basta kahit sino ka, ay Hintil ka. Ibig sabihin, ikaw ay marumi. Ikaw ay walang karapatan sa mga bagay na spiritual. At ikaw ay kabilang sa demonyo. Demonyo ka. Demonyo ka, anak ka ng Diablo, aso ka, baboy ka, ganun. Yun ang pananaw. Kaya pag hindi mo naintindihan, Hintil, parang ayos lang. Pero kung yung maunawaan yung salitang Hintil, ay nakakasakit ng kalooban niya kung gano'n ang pagtingin sa'yo. Kumbaga parang nung panahon ng Kastila, ang tawag sa atin, Indio pa. Kasi yung ng Indio ay bobo o
ka, wala kang mangmangka, wala kang alam. Ganon. Yun ang ibig sabihin naman ng mga pastila sa salitang Indio. Alimping ka, mababang uri ka ng tao. Racism yun. Pag sinabing Gentile, racist term na ang nag-coin ay mga Jew na sinasabing tayo ay marunong. Wala tayong pakialam. Wala tayong karapatan sa mga bagay tungkol sa. Pero sabi rito, sa mga hintil, sabi niya, sumainyo ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama. So bilang Hudyo, si Pablo sinasabi niya na hindi ko na kayo itinuturing na hintil, na marumi, o mababang uri ng tao, o walang karapatan sa mana at sa mga spiritual na bagay. Kundi, sa halip, ang sabi rito, ang turing niya ay pareho na nila nating Ama ang Diyos. So, sabi nga niya, galing sa Diyos na ating Ama. So, isinali na niya. So, kasi sa isang Hudyo na religyoso, hindi pwedeng isama kita na Ama mo rin ang Diyos. Dahil hindi mo pwedeng maging Ama ang Diyos, Diablo ang iyong Ama. So, pero nung sabihin dito ni Pablo, malaking comfort ito sa mga mananampalataya sa Efeso na mga karamihan ay Romano o hindi. At marami ding Grego na comfort sa kanila na aba, isinasali na tayo ng isang apostol ni Kristo na anak na rin tayo ng Diyos. Yung Diyos ng mga Hudyo ay Diyos na rin pala natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun ang sabi dito. At ang sabi niya, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa pakikipag-isa niya natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. So may binanggit dito si Pablo na tayo bilang anak ng Diyos ay meron tayong mana. So kasi pag ganito yan sa legal term, pagkabilang ka sa isang pamilya, ito legal term. Pagkabilang ka sa isang pamilya, di ba pag sa tao, yung ama, lahat ng ari-arian ng ama, pag naiwan niya o namatay siya o ng ina, ito'y automatic na mapupunta sa anak. So yun. At ang tawag natin doon ay mana, inheritance. Ganon din ang ano dito, ang konsepto. Na dahil ama natin ang Diyos, kahit kayo hintil, kayo naging ama na rin ninyo ang Diyos, kayo naging anak na rin ng Diyos, gaya namin, na kami pinili ng Diyos bilang bansa. So naging isa na tayo dahil sa pananampalataya kay Kristo. So dahil kay Kristo, nung siya pumunta sa lupa, ay kanyang pinag-isa ang mananampalataya kay Kristo, kahit saan galing na bansa o galing kabilang na lahi, ay magiging kaisa natin ang mga anak ng Diyos, ang Israel, bilang mga anak ng Diyos. Tayo mayroon na rin bahagi doon sa mana o doon sa pag-aari ng Ama. Kaya ang tawag niya ay binigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang spiritual mula sa langit. So mayroon siyang pagpapalang spiritual. Kung may pagpapalang physical, anong pagpapalang physical? Pera. Physical yun. Pera, kalusugan. Physical yun sa katawan. Kasi pag sinabing physical, nahihipo o nakikita. Yung ibig sabihin ng physical. Lahat ng mga bagay na nadarama, nahahawakan, nararanasan sa katawan, yun ay pagpapala physical. Pag sinabing pagpapala, yun ay yung binigay sa iyo na hindi mo pinagpaguran. Blessing lang siya. Kumbaga hindi ka karapat-dapat bigyan, pero dahil ama natin ang Diyos, binibigyan din tayo ng physical na pagpapala, gaya nga nung kila Kuya Celso. So galing yun sa Panginoon dahil na lahat ng bagay ay walang aksidente. Lahat ng nangyayari, kahit pa yun ay kung sino man yun ay instrumento ng Diyos. Hindi mo naman in-expect yun. Yan yung blessing. Kasi yung blessing talagang karaniwan, hindi mo in-expect yung blessing. Kaya naging blessing siya. So yun ang ibig sabihin ng blessing. So sabi rito, ipinagkalo. Yun ang mga physical. Anak, kayamanan, pagkain, pera, damit. Lahat na makikita natin. Bahay, lupa. Kahit karunungan, physical din yan kasi nasa loob ng utak natin.
Gift yan ng Diyos eh. Although hindi nakikita, pero nasa katawan natin. Diba? Beauty, ina-blessing din ng Diyos. Diba? Beauty. Ngayon, ang sabi rito ay kailangan ma-distinguish natin kasi mamamali ang interpretation natin dito pagka hindi natin distinguish between spiritual and physical. Kasi ang binabanggit ditong pagpapala, spiritual. Hindi ito blessing na physical. Hindi natin sinasabing ang Diyos, hindi rin nag-bless ng physical. Pero kasi sa context, dapat specific. Spiritual blessing, pagpapalang spiritual. Ano mga pagpapalang spiritual? Mula sa langit yon, mula sa Diyos. So ito yung mga bagay na hindi natin nakikita. At higit sa lahat, ito yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Noon, ngayon, at hanggang sa huling sandali ng ating hininga. May blessing na spiritual siya sa atin. At ito exclusive lang sa mga Kristiyano lang. Hindi ito para sa lahat. Yung blessing na physical, pwedeng ibigay sa lahat yon. Pwedeng kahit ng Christian, pwedeng bigyan ng kayamanan, di ba? Pwedeng kahit na mamamatay tao, pwedeng bigyan ng kalusugan, makabang buhay. Hindi totoo yung masamang damo na mamatay. Kumbaga, kadalasan lang, pero hindi sa lahat ng panahon, totoo na matagal mamatay ang masama. Kasi marami ding masama, katulad ni Ben Tamlin, namatay na 23 years old. Diba? So, kasi siya ay magnanakaw. So, hindi lahat ng masama, mahabang buhay. At hindi rin naman lahat ng mabuti, matagal mamatay. Kasi mayroon din namang mabuti. Yun ang mga sanggol na wala pang nagawang actual na kasalanan, mamatay na, di ba? So, yun, katibayan na talagang hindi lahat ng mabuti o walang kasalanan ay mahaba ang buhay. So, yun ay ano lang, parang general, pangkalahatang kaganapan sa buhay ng tao. Pero hindi sa lahat ng panahon. Ngayon, ang kanyang tinatalakay, spiritual na pagpapala. Ano yung una? So, sabi rito, ang una, yung pagpili niya sa atin bago palikhain ang mundo. Napakaganda nito, no? So, ano ibig sabihin ng bago palikhain ang mundo? Anong mundo? Itong tinitirhan natin, ang mundo. Gano'n nakatagal ang mundo? Sabi ng mga scientists, ang mundo ay 6 billion years. Oh, tagal na, no? Billion. Ang sabi naman ng mga biblicist ay 6,000 years old ng mundo. Ang sabi naman ng ng siyensya ay 4 billion or 6 billion. Dalawa. Either 4 billion or 6 billion years old. Kasabi kasi ito ng sangkalawakan ng sanglika, sabi niya. Pero kita mo, bago daw likhain ang mundo, ay pinili na tayo. So hindi pa tayo tao na. Meaning, hindi ka pa tao, hindi ka pa sinisilang sa mundo. Maski nanay natin. Maski nga si Adan at Eva, wala pa eh. Kasi si Adan at Eva, dumating lang, nalikha, nung pagkatapos ng likhain ng mundo. So kahit wala pang tao sa buong sanglika, sa buong mundo, sabi rito ng Biblia, pinili na niya ang Kanya. May nakatakda na ang Diyos na mga tao sa kanya-kanyang panahon, sa kasaysayan, na yun ay Kanyang bibigyan ng pangunawa. So dahil pinili na niya yun, bago pa, hindi ang Diyos parang random na namimili, na parang ngayon lang ang Diyos naghahanap, no? Na parang pag umayaw ka, ay sorry na lang, hindi kita kaya. Hindi kita kayang iligtas kasi ayaw mo eh. So parang ang Diyos ang makaawa ngayon at limitado siya ng free will ng tao, gaya ng mga Armenian na sabi ng mga Armenian, kaya ka ligtas dahil ginusto mo. Kung hindi mo ginusto ang Diyos, wala siyang kakayang iligtas na. Ay ano yung sinabi na bago pa kanila na? Ikaw ba nung bago ka palikhain, meron ka na bang free will? Wala ka pang free will. Hindi ka pa nag-exercise ng free will kasi wala ka pang buhay. So paano ka magkakaroon ng pagpapasya at ng, di ba, freedom of choice. So itong patunay na talagang ang pagpili, ang pagkaligtas natin ay hindi dahil gusto natin lang. Gusto rin natin. Huwag natin sabihin, hindi natin gustong maligtas. Gusto rin natin. Huwag din natin sabihin na hindi tayo masaya sa ating kaligtasan o sa paglilingkod. Hindi. Totoo, masaya ang paglilingkod. Sa ating pagpupuri, tayo nasisiyande. Pero ang ano doon ay hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Hindi. Kasi di ba sabi sa Romans chapter 3 verse 10, walang humahanap, walang nagsasaliksiko, walang nakakaunawa sa Diyos. Eh paano nga naman nahanapin yung hindi mo naunawaan?
Bago ka naman maghanap ng isang bagay, kailangan malaman mo muna yun. Kasi logic, paano mo mahanapin yung hindi mo alam? Hindi mo nga naunawaan ng Diyos, paano mo siya hanapin? Pero ang tao, naghahanap siya pero hindi yung tunay na Diyos. Gumagawa siya ng Diyos niya. Gaya sa Romans chapter 1, sabi doon na ang tao ay tinalikuran ang tunay na Diyos at ang kanyang kalikasan, at sa halip ay nag-imbento sila o nagkakahaka sila at nagpalagay sila na yung mga nilalang ang Diyos, gaya ng bato, ng mga buhay na nilalang o kahit mga bato o kahit mga patay na nilalang o walang buhay, kahit star sinasamba nila. So walang humahanap sa Diyos at sabi doon, kaya tayo naligtas, kasi pinili niya tayo para maging banal. Sino ang nagiging banal? Yung ligtas na. Hindi na pwedeng maging banal yung hindi iniligtas, diba? So kaya ito ay about salvation din. Kaya tayo pinili dahil tayo ililigtas niya pag tayo ay tao. Pero may takdak ng panahon kasi posibleng ang tao sa oras na ng kamatayan bago tawagin. Pero pinili rin siya. Kaya lang yung pagtawag ang may time frame. Yung pagpili bago pa nila lang yung taong ililigtas. Pero yung pagiging born again o yung pagiging ligtas sa karanasan, kumbaga, ligtas na tayo, hindi pa lang natin nararanasan. Hindi pwedeng sabihin mo na naligtas ako ngayon. Kaya nga ang tamang term ay naranasan ko ngayon ang kaligtasan nang ako'y tumanggap. Kasi pag sinabi mong naligtas ako ngayon, parang ikaw nga ang dahilan. Kasi ngayon dahil nag-decision ka. Kaya lang yun ang term ng Bible na naligtas tayo nang tayo sumampalataya dahil nga practical ang Bible. Hindi siya malalim yung ibang mga salita. Pero kung palalalimin mo, bakit ka naligtas? Pinili ka na bago pa lang natin sumunod. At upang ikaw ay sumailalim sa pagpapabanal. At ang mapapabanal lang yung tunay na ligtas. Hindi naman magiging banal yung hindi ligtas. Kaya nga sa oras ng isang tao, tinawag ng Diyos, yun ang may time frame. Halimbawa, yung magnanakaw sa krus. Ligtas yun. Pero parang tupang naligaw yun. Kaya nga ang description sa atin, hindi nagbabago. Nung una, tayo parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo. Tupan na tayo. Kasi tayo iniligtas sa karanasan. Pero tayo ligtas na sa theology o doon sa katotohanan. Doon ayon sa walang hanggang plano ng Diyos, ligtas na tayo, hindi lang natin alam kung tunay ka ngayon Kristiyano. Pero kung hindi ka ngayon Kristiyano, hindi ka kabilang doon. Hindi ka pa kabilang sa sinasabihan ko. Hindi ka pa tinatawag. So kung tinawag ka na, pwede ko na sabihin, pinili ka mula pa ng lalangin ng sanlibutan. Pero kung hindi ka pa tinatawag, mahirap husgahan. Baka hindi ka pinili kasi hindi ka pa naman tinawag. Yung sinasabi ko rito, sinasabi rin ni Pablo, yung mga tinawag na ito yung mga Kristiyana. Diba? So sa mga Kristiyana, pwede mo nang ituro yung eleksyon. Sa hindi pa Kristiyan, nakakapagpatigas ito ng puso. Sabi niya, yung pala naman na itinakda ng mali. Wala pala akong freedom. Ayoko nga sa Diyos na ganyan. Tsaka okay, pwede silang mag-assume na pinili na rin naman ako kahit magpakasama na ako. Hindi, meron yung process yon. May proseso yung pagtawag. Yung pagkapili, wala kasi hindi ka pa tao. Pero yung pagtawag sa'yo, yun yung panahon na practical ka na o actual mo nang naranasan yung ginawa ng Diyos nung hindi ka pa tao. Kaya ang nangyayari lang sa oras na ang tao ay maborn again ay nararanasan lang niya yung kaligtasan. Hindi siya naliligtas nung panahong iyon. Kasi lalabas ay hindi pa siya pinili. Hindi siya pinili. So kaya lang ay mahirap unawain ito ng isang taong hindi pa sapat ang kanyang karanasan sa buhay Kristiyano. Yung mga taong ma-pride na ako na may mabuti, ako na may wala namang, hindi man ako nadudulas. Hindi pa naman bumabagsak sa kasalanan. O ba't sasabihin mo ako ay wala akong ambag sa kaligtasan ko. Yun ang problema. Ito yung matataas ang pride na nananangan sa kanilang sariling relihiyon. Sa turo ng religion o turo ng kanilang mga magulang na hindi tunay na Kristiyano o hindi Kristiyano. O Kristiyano man pero mali ang theology. Kasi ang nagagawa lang ng tamang theology ay hindi nagliligtas ang tamang theology. Kasi pwedeng mayroong maling theology doon sa basic doctrine. Tama naman, pero maraming mali. Pero ang problema, ang Diyos pa rin pwedeng magligtas kahit hindi niya alam ang theology. Pero kung ang tao alam niya ang tamang theology, mas at peace siya sa kanyang sariling kaligtasan. Mas meron siyang peace of mind, meron siya na
assurance, hindi madali na siya tibagin ng mga pagsubok. Kasi nga, firmly rooted siya sa right theology. Pero yung mga Armenian, pwedeng safe din. Kaya lang, wala silang assurance, kaya nga nawawala kasi ang kaligtasan nila. So pag sila nagkakasala, takot sila, naku, baka hindi ako Christian. Kaya pag nagkasala sila, naku, nawala ang kaligtasan ko. So yun ang pagkakaiba ng tama ang theology at yung mali. Mayroong, pwedeng mas safe pa rin yung kahit na may mali. Pero hindi kumpleto o hindi, kumbaga sa antas o percentage kung iyong i-compare yung percentage noong mga intangibles like peace of mind, yung assurance of salvation, yung security, yung pag-asa, yung hope. Parang yung mga mali ang doktrina, mga 50% lang. Yung medyo mataas ang level ng iyong katuruan, tama ang iyong katotohanan, natanggap, mga 90%. Hindi perfect, pero mataas ang level mo. At saka mas marami ang nagagawa ng isang taong tama ang doktrina. Sa kasaysayan, ang mga taong ginamit ng Diyos para mag-change ng mundo at gamitin kasangkapan ay mga naniniwala sa sovereignty ng Diyos. Kahit pa yung mga hindi Kristiyano, naniniwala sila na ang Diyos nila powerful. Yung ba sinapol ng Bonaparte sa Christian? Pero alam niya na siya isang taong pinili ng Diyos niya, unang isang makapangyarihan para humubog sa kasaysayan. So, dahil malakas yung kanyang kapit, nung tiwala niya doon sa Diyos niya na mali, still, mayroong effect sa buhay niya yun. Kaya pag siya ay mahayo sa digmaan, alam niya nakasama niya ang Diyos niya. Malakas ang loob niya. So, lalo pa kung kilala mo ang tunay na Diyos. Tapos alam mo rin yung sovereignty ng Diyos na may tinakda ang Diyos na ipagawa sa akin. Kaya kita mo sa kasaysayan ng mundo, mga Puritans talaga ang nakadiscover ng Amerika. Yung lupa, ang nakadiscover si Christopher Columbus. Pero yung tao, ang nag-cultivate ay mga Puritans sa England. Ito yung mga Reformed theologian sa England. So, at sila yung dahilan kung bakit may tinatawag na Thanksgiving sa Amerika. So, pinag-uusig ang mga Kristiyano sa England, nung reyna ng England, pinapatay. So, naisip nitong mga Puritans, dalawang sekta ang Puritans, isang dogmatic at saka isang yung hindi sila dogmatic, biblical lang. Yung dogmatic kasi nag-i-impose sila ng strict na masyado. Ayaw nilang makihubili sa tao. Pero isang Puritan, nakagrupo nila na sumakay ng Mayflower na bangka, na barko yan, papuntang Massachusetts Bay sa US. Doon sila pumundo. Na maraming nangamatay doon sa loob ng Mayflower. Hindi lahat nakarating ng buhay doon. So pagdating niya doon sa Massachusetts Bay, yung mga dogmatic, ayaw makisinalubilo sa mga American Indians. Kami lang ang ligtas, kami lang may karapatan sa buhay na walang hanggan. At saka mahahawa kami ng marumi, hindi yan. Pero yung mga mas kukunti ang Puritans na totoo, yung mga mild lang, yung makikibagay pa rin sa lipunan. Tayo kasi yung ganun hindi tayo yung Puritans sa dogmatic na pag marumi ka, ayaw mo makahilubilo dyan, makasalanan yan. So pag nakipag-usap ako dyan kay General, ay kurap. Ako'y makukurap. Hindi ka makukurap niya. Kasi ang pagiging banal ay hindi nakakahawa yan. O hindi pagiging makasalanan, hindi nakakahawa yun. Hindi yun parang TV. Ikaw yun mismo. O kahit pa yung kausap mo makasalanan, kung nami-maintain mo yung integrity mo sa sarili mo, bahala siya mangurap. Pero ako hindi ka doon mahahawa ng korupsyon. Tsaka sa tibay yan ng pananampalataya at ng determinasyon mo na manatili ka doon sa katotohanan mo. Hindi ka ba pwedeng lang. So yun yung mga Puritans. So ginawa nito mga Puritans na nakikibagay sa lipunan. So tinuruan nila, kaibigan nila yung mga American Indians. So panahon na yun, hindi pa sila marunong magtanim ng mais, hindi pa sila marunong mag-poultry, hindi pa sila marunong mag-alaga, mag-domesticate ng mga pabo, ng mga Tinuruan nila kasi mas advanced ang UK, ang England kasi US. Ang US primitive pa nun. So ang England, yan ay advanced na ang culture nila. So sila ang nagturo hanggang sa yung unang harvest nila, yun ang tinawag nilang Thanksgiving Day. So nung mapaamo na nila yung mga native na Americans, so i-invite nila, nag-pray sila, tapos binahagi nila yung products nila at talagang nagsalo-salo sila at nagkantahan sila ng hymns, mga hymnals. So tag-evangelize sila until such time na ang Massachusetts Bay ang pinagmulan na ng yung mga educators. Sila na yung mga kumalat sa Amerika
Nagkaanak na sila doon. Tapos nanguha pa sila ng iba pang mga tao sa England para patirahin hanggang sa ang Amerika ay naging isang progresibong bansa. Actually, ang mga Puritans sa kasaysayan ang dahilan kung bakit may Harvard University. Ang nakapagtayo ng Harvard ay mga Puritans. Ang mga presidente ng Amerika, isa lang ang Katoliko, isa lang ang hindi kabilang sa evangelical na Christian. Yun lang presidente ngayon, si Biden na Mormon, saka si Richard Nixon. Si Richard Nixon lang ang tanging Katoliko na naging presidente sa Amerika. Ang lahat na naging presidente sa Amerika, kundi evangelical, Baptist, born again, Pentecostal, galing sila sa grupo ng mga tinatawag na sect ng born again Christianity. And especially, ang pinaka sa akin, ganang akin, at sa history, undoubtedly, no, sabi ng marami ay si Abraham Lincoln ang the greatest legislator and president of the US. Si Abraham Lincoln ay anak ng pastor na Baptist na naniniwala sa sovereignty ng Diyos. Kaya may tinatawag tayong biography of failure. Si Abraham Lincoln, hindi siya nawala ng pag-asa. Dahil alam niyang may Diyos. So mula pagkabata, hirap na sila, nagtrabaho siya sa bukid, tapos naging kartero sa munisipyo, hanggang sa siya kandidato, nanalo siya ng isang beses sa legislature as congressman, kumandidato ulit, natalo, kumandidato ng senador, natalo, nag-re-elect, nagkumandidato ng senador, natalo ulit, kumandidato ng vice president, natalo ulit, puro talo. Bumalik sa senado, natalo ulit, hanggang sa kumandidato ng presidente, nanalo. So siya yung tinatawag na biography of a failure. Pero bakit ganoon siya? Yun ang ebidensya na pagka ang iyong doktrina ay mayroon ng pinili ang Diyos mula pa ng likay ng sanlibutan. Hindi lang ang pagpili kasi salvation. Yung gagawin din ng save na yon, mayroon din siyang plano doon. Hindi naman yung pagpili lang para i-save ito eh. Kundi pinili ng Diyos ang isang taong ito, kundi may gagawin din siya. Hindi na aking dahilan kung bakit ako ganito katibay. Hindi naman sa sabihin natin na nagtataas ako ng bangko dahil ako ay Kristiyano. Pero kung ang dahilan kung bakit ako hindi natitingan, kahit ang dami kong pagsubok dito, kahit ano pang gawin ng demonyo sa akin, eh merong itinakdaan Diyos sa akin na plano, na yun ang aking isa sa katuparan sa buhay kong ito. So hindi mabibigo yun. Hindi mabibigo yun. Naniniwala ako na pagka ang isang bagay kalooban ng Diyos, pag yun ay ginawa ko, magtatagumpay yun. Dahil unang-una, wala namang makagagawa noon, malibang isang taong talagang alam ang plano ng Diyos sa buhay. Kasi susuko ka talaga pag hindi ka tunay ng pananampalataya at hindi matibay ang pananampalataya mo. Napakala, kumbaga ito, the most impossible work and ministry at the same time. And vocation. Halo-halo na. At naniniwala ako na yun ang dahilan din kung bakit nagtagumpay ang mga Puritans, sa mga Huguenots. Sa France, ang tawag sa mga Puritans, sa gaya natin Reform ay Huguenots. Sila rin ay nalubilo sa tao, sa politika. Sila yung nag-shape ng political landscape. Sa Scotland, ang Scotland Presbyterianism, Presbyterian naman ang Reform sa Scotland. Ang Scotland, during the time ni John Knox, nung siya ay naging parang minister o prime minister sa Scotland, wala nang kukunti na lang ang nabibilang doon. Ang Scotland ay naging moral compass of the world during the time ng revival of Reformed doctrine. Si John Knox ay student ni John Calvin. Siya ay naupo kay John Calvin. Natutuhan niya ang Reformed doctrine, predestination. Si Augustine naman ay sa Rome. Siya ang kinikilala na theologian both ng Roman Catholicism at ng Protestantism. Si Augustine ang pinaka-prolific sa lahat ng author at kinikilala na isa sa pinakamahusay na theologian. Si John Calvin naman ay sa Switzerland. Siya ang dahilan din. Alam mo ba ang Europe? Mostly yan ay Christian. Scotland, Switzerland. Kasi dyan si Paul nag-ministry. Nung siya pupunta sa Asia Minor, pinigilan siya ng banal na espiritu. At sabi sa kanya, huwag kang pumunta dyan.
because hindi iyon ang kanyang landas. Pumunta siya ng Rome, pumunta siya ng Europe, at from Rome, Italy, until doon sa katabing mga bansa, ay kumalat ang Christianism. Norway, kadiba yung Norwegian missionary, yung Norma? Norwegian, maraming mga missionary Norwegian. Nagtatag sila ng mga foundation na nandito rin sa yung Norma Foundation, Norwegian Missionary Association, OMF, Overseas Missionary Fellowship. Yan naman ay tinayo ni Hudson Taylor, isa ring reform. Sabi nila, ang mga reform daw hindi nagmi-ministry at hindi daw nag-evangelize. Mind you, ignorance yun sa kasaysayan. Dahil ang mga number 1 na mga evangelist sa kasaysayan, Hudson Taylor sa China, si Adoniram Hudson sa Burma, sila yung mga pioneer sa modern missions. Sino mama yung mayroong ampunan, si George Mueller. So may ampunan siya sa, ito nakakatawa kay George Mueller. Ito totoong pangyayari. Sa isa niyang, meron siyang ampunan na umaasa siya sa mga support, pero hindi siya nag-raise ng funds. Ini-share lang niya sa mga kaibigan, yan sinasabing magbigay kayo, pero kusang nagbibigay. Then one time, nung si George Mueller, nagpipray sila ng pagkain sa mga ampun. Wala talagang pagkain. Walang iyahay. At wala talagang bigas, wala nang food sa fridge. Wala na talaga. Ngayon, nag-pray si George Mueller, sabi niya, Lord, in my whole life, I didn't lack anything. So, pag may kailangan ako, you provide for us. So, naghain na sila, naglagay na sila ng pinggan sa, sabi ng mga bata, where's the food? Walang food eh. Alam mo ba, may nasiraan na isang nagdi-deliver ng tinapay at saka ng gatas sa tapat mismo ng ampunan. So sabi nung isa sa mga caregiver, Dr. Mueller, there's somebody who is approaching us. Tapos ang ginawa nila, yung lahat ng mga laman na nasiraan ng sasakyan na may lamang gatas at saka harina at saka tinapay, i-donate na lang sa kanila kasi sabi nila, masisira lang po ito pagka hindi po ito na ubos na yung araw. Eh nakita po namin, yung orphanage po yung tapat, dinala. So they thank the Lord for that. So God is so amazing. Talagang ipoprovide ka niya. So hindi lang spiritual, may physical din. But not everything na wish natin. Hindi ang Diyos parang programa ni Bernadette Sembrano. Na-wish ko lang. Na pag nag-wish ka, automatic, parang i-scout ka niya, tapos pag may wish ka, i-provide niya. Ang Diyos ay iba ka sa doon. Isigit pa roon. Kasi mas alam niya ang need mo eh. Kasi ganito eh. Pagka binigay sa iyo ngayon ng Diyos yung pangarap mo na hindi pa naman bagay ka doon, titigil ka na eh sa pagpunlad mo. Like halimbawa, estudyante ka. Gusto mo na yung mga bagay na yun. Gusto mo may kakotse. Pag ibinigay sa'yo, hindi ka na mag-aaral. So, hindi mo kayang i-handle yun. Okay, nangangarap ka ng isang certain position. You lack the knowledge naman para ma-fulfill mo yung position na yun. So, hindi ka na nalagay doon. Kasi ang need mo ngayon ay kung ano yung bagay sa'yo. So, alam ng Diyos yun na kung ikaw ay magpiprepare sa sarili mo at talagang worthy ka nang tanggapin iyon, yun ang need mo. Ang need mo yung according sa estado mo. At according dun sa iyong uri ng pamumuhay ngayon. Hindi yung sa laki ng faith mo, di ba? Kasi sabi na pag malaki ang faith mo, basta hilingin mo pwede. Hindi. Kundi ayon sa need mo yun. Ang faith natin is not the measure of the blessing na ibibigay. So kaya ito, maling gamitin itong Ephesians 1:4, di ba? Pag may mga pastor, tayo ay pagpapalain, ibinigay sa atin ang lahat ng pagpapala mula sa langit. Pinuputol yung salitang spiritual. Napaka-isang word lang siya, pero pagka pinutol mo yun, hindi mo sinabi. Aasa ngayon yung mga tao. So kahit hindi sila karapat-dapat dun sa hinihiling nila, pero nung nangihingi ka ng Rolls Royce, nasa bukid ka naman nakatira, wala nang tansaka, paano pa bibigyan? So ang mas maganda siguro, traktora. Kasi hindi mo pa kinabangan yun doon. Kaya kalabaw muna, di ba? Kalabaw. Yun ang mas mapapakinabangan mo. Yun ang need mo siya doon sa lugar na yun. Hindi mo kailangan ng eroplano.
Pero kung kailangan mo talaga siya at ayaw naman isalin mo, halimbawa ako, nagpipray ako ngayon ng totoo to. Nagpipray talaga ako ng, kasi wala ako talagang mapaglibangan. Yeah. Nakakapanood ako sa Facebook ng mga namimingwit. Pasarap siguro maranasan ko. Yeah. Kaya kung pagkakalob lang sa akin ito, bakit hindi? Di ba? Yun yung aking prayer. Napagkalooban niya ako ng aking magiging pampaalis ng stress. Kasi worthy naman siguro ako na mag-alis ng pagod. Kasi sa sobrang dami kong ginagawa. So meron din naman ako siguro ng pwedeng paglibangan. Kasi hindi na ako makakapaglibang ng ordinaryong libangan. Hindi na sa akin makakalibang yun. Kasi iniisip ko pa rin yung trabaho ko eh. Pag ito lang, mga cellphone, hindi isip ko pa rin, manuot ako. So hindi, naroon pa rin eh. Pero kung siguro nasa dagat ako, no, sa may mingwit ako, siguro limot ko yun. Pag nakahuli ako ng isang napakataking, isda, tapos makikipagbuno ako doon, imposible siguro, maisip ko pa itong mga problema ko, di ba? Alam nga namang isip-isipin ko pa yung, si Mayor, kailangan kong kausapin, kung si Ardi, di ba? Kailangan na, kamukha ni Ardi. ayun lang, kamukha pa rin ni Ardi. Ikaw na naman. Inaalis na nga kita sa isip ko, pasakit ka eh, di ba? Pahirap ka eh. Kasi nakakahuli ka na naman, botete naman, yung mga dyan, di ba? Mga pulis na laban mo. Eh, sa halip na patay na naman. Yung pating na ito, parang mga palaring pating. Ganun din yun. Kaso ito rin yung mga bagay. Talaga naman, malilibang na sana tonton eh. Inaisip mo na naman ang ganun eh. Ang hirap talaga sa akin maglibang. Dahil marami kong mga iniisip. Pabor na sa akin. Naman ako pwede sa hiking dahil high blood ako. Pag nakakot ako sa bundok, tiyak ako watas ang baby ko. Di ba? So ang hirap noon. Di ba? Pero kung sa dagat lang, tapos nakasakay ka na, tapos meron ka namang bubog, tapos mahangin, di ba? Hindi naman masyadong mainit. Pagka, tumubog ka sa tubig, di maaalis yung ano mo. Wala namang na-high blood sa dagat eh. Tsaka therapy. Dagat. Therapeutics. Tsaka wala akong kalaban doon. Nasa dagat ako eh. Safe ako doon, di ba? Eh kung nandito ako sa somewhere dito, malay mo kung ako pala sinusubaybayan nila ay Dennis, andyan ako sa mall. So kaya talagang dapat kong lumayo. Minsan. So yun, yun ang una, ipinili na tayo, ano pa? Isa-isay ko na lang mabilis. Yan, sabi rito, itinalaga tayo, yun, para maging mga anak. So yun yung mayroong timetable. Yung pagiging anak mo, yun ang may timetable. Tapos ano pa, pagtatalaga, election, yung isa pagtatalaga for ordination, tapos katubusan, yung redemption. Verse 7, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Diba? So, tinubos. So, ang ano noon, ang implication is, pag ang isang bagay ay tinubos, hindi ka na pag-aari nung may utang, nung pinagsandaan sa'yo. O hindi ka na, lumipat ka na ng lugar. So, wala ka na sa sandaan. Naroon ka na sa tumbos sa'yo. Kasi siya ang tumubos, pag-aari ka niya. Kahit pa yung bagay na yon ay ibang nagsanda, pero kung ang tumubos ay kinuha niya yon, di ba? O kasi siya ang nagbayad, siya ang dahilan. Kaya ka napalipat ng lugar mula doon sa sanglaan. Ngayon, hindi tayo nakasanglaan kay Satanas sa maling interpretation yon. Kasi meron akong preacher na narinig na taga-DCAS na nag-preach sa pagtanong. Ang sabi niya is, tayo daw ay nakasanda kay Satanas, tapos daw ay nakakulong tayo dahil pag-aari tayo ni Satanas. Tapos daw, sabi ni Satanas sa Diyos, kung gusto mong matubos ito, ang gusto kong bayad, tugo mo. So ginawa daw ng Diyos, pinagdala ng kanyang anak, tapos namatay sa krus, tapos ibinayad daw kay Satanas. So wala daw nagawa si Satanas kundi i-release yung sinanla sa kanya o ikinulong niya. Dahil daw binayaran ng lugar.
Hindi, kasi kailanman hindi tayo pagmamay-ari talaga ni Satanas. Pagmamay-ari tayo ng Diyos, si Satanas walang pagmamay-ari. Si Satanas ay, kumbaga sa chess, siya isa ring piyesa lang din ng Diyos. Wala siyang power, full power na kagaya ng Diyos na angkinin niya yung tao. Hindi sa kay Satanas ang tao. Si Satanas din ay parurusahan din, hindi siya boss. Hindi siya boss. Si Satanas din ay nakatakda rin parusahan sa dagat-dagat ng apoy. At siya ang pinakamainit ang parusa doon. Kasi para bang doon sa naniniwala sa two kingdoms, na parang sa mundo at sa buong sangkalawakan, may dalawang kaharian. Na parang isang kaharian kay Satanas at ang isang kaharian ay sa Diyos. Hindi, kaharian lahat ito ng Diyos. Si Satanas ay instrumento lang ng Diyos para yung mga taong ayaw sa Diyos, ipahandle lang niya. Pero Diyos pa rin ang nagpahintulot kay Satanas. Hindi parang si Satanas ay malayang kumikilos sa kanyang sariling kingdom. Na parang pag ang Diyos nakialam, obstika, bawal ka dito. Tapos hindi makapakialam ang Diyos doon sa kingdom ni Satanas dahil ayaw payagan ni Satanas. Tapos pagka sa kingdom ng Diyos, nakikialam si Satanas, hindi makatutol ang Diyos. Kasi si Satanas ka mas makapangyarihan kaysa Diyos. Mali yun. Kumbaga sa chess, si Satanas, pawn lang yan eh. O di pa nga siya horse eh, hindi pa nga siya bishop eh. Pawn lang nga yan eh. Yan eh, pinapakilos lang ng Diyos ayon sa kagustuhan din ng Diyos. Wala si Satanas kahit anong kapangyarihan sa tao, malibang ang Diyos ang nagpahintulot. Tingnan mo kay Job, di ba? Sabi ng Diyos sabi ng Job sa Diyos, sabi ni Satanas sa Diyos, subukan mong saktan si Job kung hindi ka taliguran. Kaya lang naman yan sumasamba sa iyo dahil nga, di ba, pinagpala mo siya sa lahat ng bagay. Sabi ng Diyos, sige, pinahintulutan kita na galawin mo yung ari-arian niya. Di pinahintulutan ng Diyos. So, nakapakialam si Satanas doon sa mga ni Job, sa mga kawan. Di ba? Pinapatay ni Satanas. Pinahintulot ng Diyos na tamaan ng kidlat. So si Satanas pa rin, nananalangin pa rin na patamaan ng kidlat kasi hindi naman siya makakapagpatama ng kidlat doon eh. Hindi naman niya hawak ang nature. So, yun, hanggang sa huli, sabi ng Diyos, may mga anak ka pa subukan mong mamatay ang mga anak, saktan mo ang mga anak mo. O diba, pinaguho ng Diyos ba yung sa pahintulot ng Diyos, si Satanas ay pinahintulutan na paguhuin yung isang building kung saan sila nagtitipon, napatay lahat. Sabi ni Job, kubad akong dumating sa mundo kubad pa rin akong babalik. Nagsumamba rin pa rin si Job sa Diyos. Sabi na uli ni Satanas, subukan niyo po na saktan ang katawan niya. Sige, pinahintulutan kita, pero hanggang doon lang. Hindi mo siya pwede patay. So, sinaktan ni Satanas yung katawan niya. Pinagsugat-sugat. Si Job ang ginawa, sa sobrang kati, allergy na, puro sugat pa. So, pinaano niya ng banga, yung labi ng banga, yung kanyang mga sugat. Sumamba pa rin si Job sa Diyos. So, lahat ng ginagawa ni Satanas, may pahintulot ng Diyos. Walang hindi. Kahit sa buhay ng hindi Kristiyano, sa buhay ng Kristiyano. Hindi parang tipong takot na takot sila kay Satanas, sa Diyos hindi. Diba? Kami mga hindi agnostista. Mas takot sila kay Satanas kaysa sa Diyos. Paano yun? Mas takot sila sa multo kaysa sa Diyos. May multo dyan. Takot na takot. Panglaw na panglaw. Pag sila bang, may Diyos dyan. Wala. Walang Diyos. Pero sabi ng multo, si Satanas kasi ang nasa likod ng mga multo, ng mga sugal. Pinapanalo pa rin ni Satanas, pahintulot pa rin ng Diyos, pero may kasalanan pa rin yung tumaya sa multo. Kasi bawal sa Diyos yun. Pero pinahintulutan ng Diyos si Satanas, napatamain yung tumaya, para yung tumaya ay mananagot din sa Diyos. Kasi wala kang kapayapaan pag doon galing ang kayamanan sa pera ng iba rin, di ba? Hindi mo nang pinaghirapan yun. Kaya pwedeng sabihin mo na pinapala ka pa rin ng Diyos, kaya lang mali yung iyong hinihingan. Si Satanas ang nagpapakilos doon sa mga tataya sa loob mo na yun. Kapag lagi pa rin ang Diyos pa rin ang iyong pagsusulitan ng lahat ng iyong ginagawa.
So, yun, mga multo, yan ay mga espiritu yung masama, ginagaya lang yung kaluluwa, tsurang kaluluwa ng namatay. Walang ganyang doktrina ng Biblia na totoong bumabalik yung mga kaluluwa ng mga namamatay na kamag-anak at dumadalaw pagka yung malapit na yung di ba, undas. At may kandila ka daw sa pinto para daw huwag maligaw. Yeah. Para maliwanag daw pagpasok. Tapos pag pumasok, takot naman. Tapos pag pumasok, iimbita mo, pag nandyan na takot ka naman. Iyon ang malaking pinapapasok mo. Tapos pag pumasok, takot na takot. Nagparamdam na. Kaya nga, nag-ilaw ka para imbitahin mo kuno Kaya alam mo rin sa demonyo din yun, ba't ka natatakot, di ba? Kasi kung alam mo talaga yung kaluluwa ng iyong sa buhay, hindi ka takot. Di ba? Iba't takot ka. O, dahil hindi ka tiyak. Kung yun ba talaga sa Diyos o hindi. Di ba? Yun. Ano pa? Yun na, malapit na. Yan, tinubos, tapos pinatawad. Ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Ang pagpapatawad ng Diyos ay noon, ngayon, at bukas. So, past, present, and future. So, pag nagpatawad ang Diyos, lahat ng kasalanan mo pinatawad mo. Pero, yung mga ginagawa mong kasalanan ngayon, pinatawad siya, pero may consequence. Hindi ibig sabihin, pinatawad ka na ng Diyos kasi sa gagawin pang kasalanan, ay hindi ka paparusahan ng Diyos. May parusa ang kasalanan na ginagawa mo pa ngayon, kahit na yun ay kasama sa pagtubos. Kaya ang Kristiyano ay pinawalang sala na Tinuring ka na ng Diyos na banal. Kaya lang, ikaw ay banal na nahuhubog pa sa perpektong kabanalan. Hindi ka pa perpekto sa practical. May tinatawag tayong doctrine of, may nagtanong nga sa akin sa God Questions. Ang iyon po bang doktrina ng justification, sanctification, and glorification ay 3 stages ng kaligtasan? Hindi yun stage, hindi yun hakbang sa kaligtasan o antas. Iyon ay isang buong kaligtasan. Yung lahat ng yun nakapaloob sa doktrina ng kaligtasan, iisa yan. Kaya lang, yun ay mga, ang tawag dyan ay hindi yan stage o hindi yan, ang sabi mo sinabi siya parang hakbang daw or mga tulay sa kaligtasan. Para kaganap ka maligtas. Hindi. Yan ay resulta ng kaligtasan. Naligtas ka na, pero kaya nga napawalang sala ka na bilang resulta. So, pinapaging banal ka bilang resulta. Kasi buhay ka pa hindi ka pa naman patay. So, dahil nasa makasalanan ka pang katawan, nag-struggle ka pa. Pamisa-misa, nagudulas ka, na sasalita ka ng masama. Yun yung pagpapaging banal. Pero hindi, yun ay resulta ng kaligtasan na. Hindi iyon hakbang. Tapos yung glorification, resulta din ang kaligtasan niya kasi. Kaya lang, hindi ka pa kasi namatay. So pag namatay ka na, yun ang pagpunta mo na sa langit. At pagkabubuhay ng katawan mo, yung final na result, yung glorification of the body. So yung katawan mo, bubuhay muli, magiging katawan ng nakalangit. Pero hindi siya stages. Siya ay results of salvation. Or aspects of salvation. Pwedeng tawaging aspect o mga aspeto ng kaligtasan. Pero hindi siya hakbang o mga estado ng kaligtasan. Aspect siya or result of salvation. Kasi kahit isang term lang, pag namali ka na, magiging sagawa ng kaligtasan. Kasi kailan pa lang sikapin mo ngayong maging banal ka sa sarili mong lakas, di ba? Pati yung pagiging banal, gawa din ng Diyos yun. Kasi kung hakbang yung estado, pag may hindi ka maaabot doon, hindi ka pwede ka ulit kasi hakbang ka ay hindi ka nakakaabot o fail ka. Kaya tama. Ano ng kaligtasan talaga? Aspect yon or bahagi ng kaligtasan or resulta yon ng kaligtasan. Iba't ibang resulta sa iyong pagkatao. Hindi siya stages. Nalilito siguro siya, bakit may ganoon? Save ka na pero kailangan pang may mangyaring ganoon. Ibig sabihin, hindi ka complete. Complete na siya, kaya lang dadaan siya doon sa iba't ibang aspect na yan. Aspeto, sangkap. Pwedeng sangkap. Sangkap ng kaligtasan. Tapos ano pa? Itinalaga binigay ng karunungan at pangunawa, knowledge of His mystery. Ang mystery ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa sa kapangyarihan ni Kristo. So, ang mga anghel,
ang mga ligtas ay pag-isahin at mapailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ibain ang pagitan, ang pader sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga hindi, maging isang bansa sila sa pamagitan ng Iglesia. At ang mga anghel sa langit at yung bagong creation ng Diyos. Lilikhain kasi ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa ulit. Magiging isa na yan sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Yun yung lihim na plano na atin ang alam. Na prophesy. Yan.